Ayan mga boss, sabi kinumpirma po, Philippine Star, Myla Roque na pinapahanap ng Quadcom, pinapa-attend ng Quadcom. Ayun, wala na pala sa bansa. Anyway, mga kababayan, simula pa lang naman po, alam na nandoon sa Singapore itong si Myla Roque. Ano po, ano balita dito? Myla Roque, the wife of former presidential spokesperson Harry Roque has left the country. The Bureau of Immigration confirms. Ayan. Ako po mga kababayan, kahit nasa ibang bansa ako at nagpapagamot, lalo na yung nadidiin, yung mister ko, kung ako'y makakatulong, uuwian ko yan. No? Kaso sila, hindi. Imbis na sana umuwi, mas pinahaba pa yata yung bakasyon. Ano po? Mukhang mas pinahaba pa yung bakasyon. Kasi mga kababayan, siguro mga isang buwan o 3 linggo na din ang makalipas nung ibalita o nung humingi ang Quadcom na nasaan ang medical certificate ninyo para patunay na kayo ay hindi makakadalo sa hearing. Ang pinadala po mga bossing, lab test. Hindi po mismo pinadala yung medical certificate na sinasabi nung doktor na ang akin pong pasyente ay hindi pwedeng dumalo sa kahit anong hearing dahil mai-stress po. Hindi ganun. So, mga kababayan, ang tingin ko po dito, talaga namang nasa Singapore nung una. Tapos, nung medyo naiipit na, siguro sabi sa sarili, ay naku, mag-i-stay ako dito ng mas matagal. Kasi pag umuwi ako ng Pilipinas, wala na, may ipit na ako doon. Baka umabot sa punto na hindi na ako makalabas ng Pilipinas. Si Harry Roque, tingnan nyo po, mga kababayan. Ipit na din yan. Ako, naniniwala ako, mga bossing na si Roque ay nasa Pilipinas pa din. Kasi siya yung pinaka mismong minamataan po ng Bureau of Immigration. Sabi ni Christina Lakwata, medical procedure in Singapore, nagpalagay ng palawit. Ay, ano yun? Kasi nalaman niya yung gusto. Yun ang gusto ni Mr. Oy, grabe ka! Kala ko kung ano yun. No? Si Myla Roque naman po, mga kababayan, wala naman mismong nakamata sa kanya Kay Roque lang po no? Na pwedeng lumabas si Roque, pero mas kinakailangan ng karagdagang mga ebidensya na panigurado na makakabalik at babalik si Roque. Wala namang ganun po si Myla. Ngunit, subalit natapwat, nung napabalita na po na siya talagang hindi titigilan ng Quad Committee hanggat hindi uma-attend. Siguro nag-extend na po. No? Baka masiyan gasa to. Alam niyo po yung si Sian Gasa, mga kababayan. Di ba nakalabas ng bansa? Naging wanted, naging madami pong kinakaharap na kaso sa Pilipinas, pero na-manage niya na makalabas ng bansa. Pero syempre, mga bossing, hindi naman po pwede na magtagal ng 1 taon or etc. kung ilang taon ang isang tao doon sa bansa, lalo na kung turista lang at visitors visa lang. Malamang yan, baka mauwi yan sa paglilipat-lipat ng bansa na ginagawa ni Sian Gasa dati. Minsan, nasa Singapore, tapos lilipat ng ibang lugar, tapos lilipat ng lugar, lilipat ulit ng lugar. Alam niyo po, kasalanan talaga to ni Harry Roque. Pwede niya namang harapin. Malakas naman ang loob niya nung sinabi niya, ipo-provide ko po yung mga hinihingi niyong dokumento. Ibibigay ko po sa inyo. Kaso, mahahalata daw po siguro na talagang hindi galing hindi galing doon sa minana, doon sa tiyahin. Baka mas mapatunayan lalo na yung pera na kanilang pag-aari baka galing sa Pogo. Kaya hindi po mawawala sa isip natin yan, mga bossing Hindi po mawawala sa isip natin yan. Biglang hiningi lang ng Quadcom yun. Hindi naman biglang hiningi lang. Kumbaga, may dahilan po sila kung bakit nila hinihingi yun. Tapos bigla nang umariba si Roque ng pagtakas. Sabi ni Ma'am Maribel Bautista, di na uuwi yan, Boss Mark. Natakot na yung asawa ni Roque.
Eh kasi po kapagka umuwi yan, a-attend man siya ng hearing, kukulitin lang din po siya mga kababayan. Nasaan yung mister mo? Oh, magkasama ba sila ni A.R. de la Serna? Hindi mo ba alam yung tungkol sa kanilang joint account, etc., etc.? Alam mo ba na lagi silang magkasama? Oh, mas pinili si A.R. de la Serna na kasama dahil mas alam ni A.R. de la Serna ang kanyang medical. Alam mo ba na mas pinili si de la Serna na magturok ng insulin? So, ganun pong mga katanungan. Di ba? Ang magiging ending po niyan, mga kababayan, baka po warrant of arrest na din po. O baka nga meron ng warrant of arrest kasi meron ako mga nakikitang vlogger na iba ang nakasulat na doon sa kanilang sa kanilang thumbnail at top title is ipinapahagilap na, pinapa-aresto na. Oh. Naloko na. Dahil lang po yan, mga kababayan, sa hindi pagharap ni Roque na sabi niya naman, kaya kong depensahan ang sarili ko. Kaya kong patunayan na yung mga paglilink nyo sa akin sa Pogo ay hindi totoo. Sabi ni Master Chief, they realize that a simple mathematics will show that those properties sold will not cover the million they gains. Correct ho. No? Dos ko. Yabang-yabang no? Naalala niyo po mga kababayan, nung unang pagdinig ni Roque, yung mga DDS, ano sabi ng mga DDS? Inilampaso ni Roque si Senator Risa Ontiveros. Ganun daw po mga kababayan. Wala pala kayo Roque lang ang katapat nyo yung napunta po sa House, mga kababayan, sa Quadcom. Ayun! Bigla pong naglahong parang bula. Hindi na nagpapakita, palipat-lipat na ng lugar, pati yung anak at kanyang Esme, nadamay na din po, mga boss. Kaya tayo, kapag may ganyan, magpakalalaki tayo. Harapin natin nang tayo ay parang tunay na lalaki. Hindi yung parang nanlalalaki. Diba? Si Roque kasi. Tingin nyo ba si Roque ganun? Ganun ba talaga yan? Di ko makita kasi lalaking-lalaki naman talaga siya nung pinapatopless niya si Ronnie Yang. Sabi, tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Yang. Hindi ako makamove on doon. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sabi-sabi ng iba na medyo malambot daw si Harry Roque. Ang tigas-tigas ng pagkakasabi niya. Matigas pa sa bato. Tignan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Yang. Sabi ni Christian Lakwata, they're both scared. Lalabas lahat ng mga basura nila. Sabi nga ng lola ko, walang basura na itinatago, hindi sisingaw balang araw. Oo. Ang dami niya siguro,